Magkaibigang matalik sina Pamela at Janice. Bukod roon ay parang tunay na magkapatid ang kanilang turingan. Ang problema ng isa ay problema ng dalawa. Pagka-graduate nila ng college ay kaagad sila naghanap ng trabaho at pinalad naman silang matanggap sa isang hotel bilang parehong manager. Tuwan-tuwa ang magkaibigan dahil hindi sila magkakahiwalay dahil nasa isang hotel lamang sila. Napansin ni Pamela na maraming nagpapakyut kay Janice. Hindi naman lingid sa kaalaman niya na mas maganda ito sa kanya at mas lapitin ito ng mga kalalakihan, bagay na kinakainggitan niya sa kaibigan. Ngunit sinasarili na lamang niya yon. Mas priority niya ang trabaho para matulungan ang mga magulang sa pang-araw-araw na gastusin. Bukod roon sa pagpapaaral sa dalawa niya pang kapatid. Ngunit nagbago ang lahat na makilala nila ang may-ari ng hotel na si Andre Montefalco. Gwapo ngunit saksakan ito ng istrikto sa mga empleyado. Unang araw pa lamang nilang nakikilala ang boss nila, ay napansin kaagad ni Pamela ang kakaibang tinginan ng dalawa, bagay na hindi niya nagustuhan. Dahil sa tanang buhay niya, ay ngayon pa lamang siya humanga sa isang lalaki. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Janice. May gusto ka ba kay sir? Diretsahan niyang tanong sa kaibigan. Ha? Bakit mo naman yan natanong sa akin? Wala lang. Napapansin ko kasi ang kakaiba niyong tinginan kanina. At saka, sa'yo lang nakatingin si sir. Ikaw talaga, Pamela. Napakalakas ng pakiramdam mo. Oo, crush ko siya. Pero hanggang doon lamang yun. Dahil boss natin siya at isa pa malabo magkagusto siya sa akin. Yeah, tama ka. Kaya kung ano man ang nararamdaman mo para sa kanya, ay alasin mo na dahil masasaktan ka lang. Ang akala niya ay susundin siya ng kaibigan, ngunit hindi pala. Dahil isang araw nakita niya magkasabay na sumakay ng elevator ang dalawa habang nakangiti sa isa't isa. Nakaramdam ng inis si Pamela para sa kanyang kaibigan. Hindi siya papayag na tuluyang maagaw sa kanya ni Janice si Andre dahil para lamang ito sa kanya. Makalipas ang isang buwan, masayang ibinalita sa kanya ni Janice na boyfriend na nito si Andre. Labi siya nasaktan, ngunit sa halip na magmukmok siya ay umisip siya ng paraan kung paano mapaghihiwalay ang dalawa. At mukhang umaayon sa kanya ang pagkakataon dahil muli nag-cross ang landas nila ni Eric, ang dating boyfriend ni Janice na talagang iniyakan nito. Mahal mo pa ba si Janice? Tanong niya sa binata. Oo naman, at gagawin ko lahat para bumalik siya sa akin. Kung ganon, tutulungan kita dahil kayong dalawang bagay ni Janice. Napangiti siya sa naglalaro sa isipan niya dahil kapag nagkataon ay sigurado siya mapaghihiwalay niya sina Janice at Andre. Isang hapon ay niyaya niyang kumain sa labas si Janice. Sakto namang sahod nila ng araw na yon. Sinadya niyang ilibre ang kaibigan para hindi na ito mag-alinlangan pang sumama sa kanya. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam muna siya rito na pupunta lamang ng restroom. Ngunit sa halip na doon magpunta ay pinuntahan niya sa di kalayuan si Eric. Sige na, puntahan mo na siya, Eric. At gawin mo lahat para magkabalikan kayong dalawa. Dahil kayo talaga nababagay sa isa't isa. Panggagatong pa niya sa lalaki. Salamat, Pamela. Maasahan ka talagang kaibigan. Ngiti lamang ang itinugon niya rito. Hinanda niya ang kamera ng cellphone para kunan ng mga larawan at videos sina Janice at Eric para mabilis niyang masira ang relasyon nito at ni Andre. Samantala, nang matapos niyang makunan ng mga larawan sina Janice at Eric ay saka lamang siya bumalik sa kanilang table. Naabutan niya pang umiiyak si Janice na kaagad naman niya nilapitan at niyakap. Oh, bakit ka umiiyak? Umalis lang ako saglit. Tapos pagbalik ko umiiyak ka na? May nangyari ba? Tanong niya rito habang awang-awa ang mukha niya sa kaibigan. Sa halip na sagutin siya ay niyakap na lamang siya nito at saka muling umiyak. Tinapik-tapik niya ito sa balikat, tanda ng pagdamay niya rito. Kinabukasan, bago siya tuluyang pumasok sa trabaho, ay kinalat muna niya ang mga larawan at videos ni na Janice at Eric para maraming makakita. Alam kasi ng buong hotel na may relasyon na sina Janice at ang boss nilang si Andre. Maging kay Andre ay nag-send na rin siya rito ng mga larawan at videos ng kaibigan. Alam niyang sa oras na mapanood yun ni Andre ay yun na ang katapusan ng kaibigan niya. Alam niyang mali ang ginagawa niya dahil sinisiraan niya ang kaibigan. Ngunit para sa pag-ibig niya kay Andre, lahat ay gagawin niya kahit masira pa ang friendship nilang dalawa. Samantala, galit na galit si Andre nang mapanood ang video kung saan may kahalika sa restaurant ang nobyang si Janice. Kagad niya itong tinawagan at pinapunta sa opisina niya. Gusto niyang itanong rito kung bakit siya nito niloloko. Hindi nga nagtagal ay dumating si Janice.
kaagad siya nitong hinalikan sa mga labi, ngunit umiwas siya sa dalaga. Anong ibig sabihin ng mga larawan na to? Galit niyang tanong sa nobya. Hindi ko alam ang tungkol sa mga yan. Pero aaminin ko, aksidente nagkita kami kahapon sa restaurant ng ex ko. Pero maniwala ka sa akin, Andre, hindi totoo ang mga larawan na yan. Pagtatanggol ng dalaga sa sarili nito. Sinungaling. Malinaw pa sa sikat ng araw na niloloko mo ako, Janice. Bakit mo nagawa sa akin to? Sigaw niya sa dalaga na umiiyak na ngayon. Maniwala ka sa akin, Andre, hindi kita magagawang lokohin dahil mahal kita. Umiiyak na wika ng dalaga. Nakaramdam ng awa ang binata para sa dalaga. Nilapitan niya ito at niyakap. Nang matapos niyang yakapin ng dalaga, ay nagtitigan silang dalawa. Hanggang sa hindi na napigilan pa ng binata ang sarili na halikan ng nobya. Nakaagad naman itong tinugon na naging dahilan para maging mas mapusok ang binata. Patuloy silang naghahalikan habang nag-uumpisa na maglakbay ang mga palad ng binata sa suot na uniform ng nobya. Dahilan para mapasinghap ang dalaga sa ginagawa niya rito. I love you, Janice. Bulong niya sa nobya habang isa-isa niyang hinuhubad ang mga saplot nito. I love you too, Andre. Ikaw lang ang mahal ko at nakahanda akong ipagkaloob sa iyo ang sarili ko. Tugon na nobya sa nahihirapang boses. Sa bilis ng pangyayari ay kagad niyang naihiga sa table niya ang nobya. Wala siyang pakialam na hinawi ang mga nakalagay roon. Samantala, kitang-kita ni Pamela ang ginagawa milagro nila Janice. Naikuyom niya ang dalawang kamao sa sobrang galit na nadarama para sa kaibigan. Ang akala pa naman niya ay masisira niya na ang dalawa. Ngunit hindi pala, bagkus mas lalo pa nagkalapit ang mga ito. Sige lang, Janice. Namnamin mo ngayon ang mga yakap at halik ni Andre. Dahil sa susunod na araw ay magiging akin na siya. Ang katawan ko lang ang sasambahin niya at ako lang ang nag-iisang babaeng mamahalin niya. Bulong niya sa sarili habang pinapanood pa rin ang ginagawa milagro ng dalawa sa opisina ni Andre. Walang pagsidlan ang tuwang nadarama ni Andre nang mapatunayan niya na siya ang unang lalaking pinag-alayan ni Janice ng sarili nito. Dahil sa nangyari sa kanila ay mas lalo niya itong minahal. At alam niya sa sarili niya na ito na ang babaeng kanyang papakasalan. Isang umaga, nagtataka pa si Pamela nang pagpasok niya ng hotel ay nagpupumpunan ang mga employees at halatang kinikilig ang mga ito. Wala siyang pakialam na nilampasan ang mga ito, ngunit hinabol siya ni Sarah, isa ring staff ng hotel. Hoy, Pamela, alam mo na bang good news? Anong good news? Walang kabuhay-buhay niyang tanong sa katrabaho. Ikakasal na si Sir Andre at Janice. Kinikilig nitong kwento sa kanya. Pag-aksyon tumawa kay Sarah habang nakakuyom ang dalawang kamao. Hindi matutuloy ang kasal nila. Matigas niyang tugon kay Sarah. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Mahal nilang isa't isa at saka ikakasal na nga sila, di ba? Sa halip na tugunin niya si Sarah ay naglakad na lamang siya patungong elevator. Kinagabihan, niyaya niyang magbar si Janice. Ngunit tinanggihan siya nito. Bakit ayaw mo? Dahil ba kay Andre? Inis niyang wika sa kaibigan. Oo at isa pa ayoko lang magkaproblema pa ulit kami dahil ayoko nagagalit siya sa akin. Nakakatampo ka na, Janice. Bago pa dumating sa buhay mo si Andre ay nandito na ako tapos babaliwalain mo lang ako ngayon? Sige, kung ayaw mo di wag. Kalimutan mo na rin na may kaibigan ka. Inis niya itong tinalikuran at pumasok sa loob ng bahay nila. Ngunit sinundan siya nito at mabilis na humingi ng tawad na ikinatuwa niya. Sorry Pamela kung sa tingin mo binabaliwala na kita. Pero hindi yun totoo dahil mahalaga ka sa akin. Okay, sige, payag na akong pumunta tayo sa bar. Pero secret lang natin to kay Andre, ha? Ngumiti siya sa kaibigan saka tumango. Nang gabing yon ay nagpunta sila ng bar para mag-relax at uminom ng kaunti. Ngunit sinadya niya lasingin ang kaibigan para maisagawa ang plano niya. Nang masiguro niya lasing na si Janice ay tinawagan niya si Eric para magpasundo sa binata. Napangiti siya ng kailapad dahil si Janice ang kahinaan ni Eric. Kaya isang tawag lamang niya sa binata ay kagad itong dumarating. Saan natin ihahatid si Janice? Wika ng binata habang nagdadrive. Sa bahay na lang niya. Ako nang bahala mag-asikaso sa kanya doon. Nang makarating nga sila ng bahay ni Janice ay pinakyat niya na ang kaibigan sa kwarto nito. Iniwan muna niya ang dalawa sa kwarto dahil kumuha siya ng palanggana na may lamang maligamgam na tubig at malinis na towel. Nang matapos niyang linisan ng kaibigan, ay inalok niya magkape si Eric at tinanggap naman nito. Ang hindi alam ni Eric ay may nilagay siya roon na pampatulog para maisagawa niya ang kanyang plano. Kinabukasan, nagulat pa si Janice na magising na may katabi siya sa higaan.
Nalingunin niya ito ay si Eric. Akmang babangon na sana siya nang malihis ang kumot na nakatakip sa kanya. At tumambad ang hubad niyang katawan, ganon din si Eric. Dali-dali siyang bumangon at ginising ang binatang natutulog. Ngunit nanlaki ang mga mata niya na makitang tulog sa lapag si Pamela. Nagising ito sa ingay na nilikha niya. Nanlalaki pa ang mga mata nito na makita siyang hubot-hubad. Janice, bakit ka nakahubad? At ikaw, Eric, anong ginawa niyo? Sabay pang napailing ang dalawa habang naiiyak si Janice. Kung may nangyari man sa atin, Janice, ay nakahanda akong panagutan ka. Wika ni Eric kay Janice. Habang nag-uusap ang dalawa ay palihim naman ang sayang nadarama ni Pamela dahil tagumpay ang plano niya. Gamit ang phone ni Eric ay pinagsisend niya ang mga larawan at videos ng dalawa na sigurado siyang magte-trending sa buong mundo. Makalipas ang isang oras ay malalakas na katok ang kanilang narinig. Alam ni Pamela na si Andre na yon at yun ang pinakahihintay niyang sandali. Hindi siya nagkamali dahil pagbukas niya ng pinto ay galit na mukha ni Andre ang bumungad sa kanya. Kagad itong pumasok at nilapitan si Janice. Habang nagtatalo ang tatlo ay tahimik lamang siya sa isang sulok. Dahil nga sa ginawa niya ay nagtagumpay siya mapaghiwalay ang dalawa. Dahil sa kahihiyan ay napilita mag-resign sa trabaho si Janice. Napabor naman sa kanya dahil hindi na magkikita pa ang dalawa sa iisang hotel. Dahil na rin sa nangyari ay nagpasya na lamang umuwi ng probinsya si Janice dahil yun ang gusto ng mga magulang nito. Hinatid niya pa ito sa terminal, niyakap siya nito na mahigpit bago tuluyang sumakay ng bus. Nakokonsensya siya sa ginawa niya sa kaibigan, ngunit nagawa lamang niya yon para makuha ang lalaking iniibig. Nang mga panahon durog na durog si Andre dahil sa ginawang paluloko sa kanya ni Janice ay si Pamela ang dumamay sa kanya. Hindi ito umaalis sa tabi niya kung minsan nga ay nasa bahay niya na rin ito para tignan at alagaan siya. Malaki ang naitulong ni Pamela sa kanya kaya mabilis siya nakapag-move on. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo. Dahil sa iyo nakalimutan ko ang sakit na dulot sa akin ni Janice. Wala yun, Andre. Nandito ako para damayan ka bilang kaibigan mo. Nakangiti niyang tugon sa binata. Simula nga noon ay mas lalo sila naging malapit sa isa't isa hanggang sa ligawan niya si Pamela. Makalipas ang 3 buwan na paliligaw niya sa dalaga ay sinagot rin siya nito na labis niyang kinatuwa. Hindi na ako bumabata, Pamela. Kaya gusto ko sana magpakasal na tayong dalawa. Talaga, Andre? Niyayaya mo ako magpakasal? Tuwang-tuwa na tugon sa kanya ng dalaga. Samantala, nag-uumapaw ang sayang nadarama ni Pamela ng mga sandaling yon. Dahil sa wakas, ikakasal na siya kay Andre sa lalaking pinakamamahal niya. Nagbunga lahat ang mga ginawa niyang sakripisyo para mapunta sa kanya si Andre. At ngayon ay abot niya na ang tagumpay. Mabilis ang preparasyon ang ginawa nila. Dahil mayaman si Andre kaya nagbayad dito ng malaking halaga para lamang maikasal sila kaagad. 1 buwan lamang ang tinagal ng paghahanda para sa kasal nila. At ngayon, abot tenga ang ngiti ni Pamela habang naglalakad palapit kay Andre. Nakuha man niya sa maling paraan ng pag-ibig ni Andre, ay sisiguraduhin naman niya na mamahalin at pagsisilbihan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Nang tuluyan siya makalapit rito, ay hinawakan nito ang isa niyang kamay. Saka inakay palapit sa paring magkakasal sa kanila. Nang matapos ang kanilang kasal, ay kaagad sila lumipad patungong Hong Kong para sa kanilang honeymoon. Pagkapasok pa lamang nila ng kwarto, ay hinalikan kaagad siya sa mga labi ni Andre. Mapusok at puno ng pananabik ang mga halik na iginagawad sa kanya ng asawa. Hanggang sa bumaba sa dibdib niya ang mga halik nito na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Lalo na magsimula maglakbay ang mga palad nito sa kanyang katawan. Dahilan para mapaliyad siya. Ilang sandali pa'y nahubad na nito ang suot niyang dress. Tanging underwear na lamang ang natitirang saplot sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng hiya dahil yun ang unang beses na makikita ni Andre ang kanyang katawan. Nayakap na lamang niya ang sarili. Ngunit mabilis na tinanggal yun ni Andre at ngumiti sa kanya. Bakit? Hindi kasi ako sanay na may makakita sa katawan ko. Nahihiya niyang pag-amin sa asawa. Hindi mo kailangan mahiya sa akin. Remember? Asawa mo na ako. At saka ako lang naman ang makakakita sa maganda mong katawan. Dahil sa akin ka lang. Walang sino man ang pwedeng umagaw o kumuha ng mga bagay na pag-aari ko. Lalo na sa'yo, asawa ko. Mahaba nitong wika na kinakilig naman niya. Tuluyan na ngang hinubad ni Andre ang natitira niyang saplot sa katawan. Nakita niya pa ang paglunok nito nang makita ang kabuuan niya. Nakita niya sa mga mata nito ang paghanga at matinding pagnanasa na maangkin siya.
Nagulat na lamang siya nang buhatin siya nito habang magkahinang pa rin ang mga labi nila. Ilang sandali pa ay naramdaman niya ang malamig na tubig na nanggagaling sa shower. Ngunit hindi niya alintana ang lamig na yon dahil mas nangingibabaw ang init na hatid sa kanya ni Andre. Lalo na maglakbay ang dalawa nitong palad sa kanyang katawan. Naiba yung kaligayahan ang hatid sa kanya. Ilang sandali pa'y pinag-isa na nito ang mga katawan nila. Napasigaw pa siya sa sobrang sakit dulot ng pag-angkin nito. Ngunit ang sakit na yon ay mabilis na napawi nang paliguan siya nito ng mumunting mga halik sa labi. Nakalaunan ay napalitan ng iba yung kaligayahan. Lalo na nang marating nila ang rurok ng kaligayahan na may ngiti sa mga labi. Nang matapos nilang pinagsaluhan ng init ng kanilang pagmamahalan, ay sabay silang naligo. Ngunit muling nabuhay ang init ng kanilang katawan. Muli siya nitong inangkin, at sino siya para tumanggi. Nang matapos silang maligo ay sabay sila lumabas ng banyo. Ngunit habang nagbibihis siya, ay mainit na mga halik ni Andre ang kanyang naramdaman sa mga batok niya. Walang kapaguran na inangkin siya nito na pinagbibigyan naman niya. Dahil honeymoon nila yon at kailangan sulitin. Wala nga silang ibang ginawa sa Hong Kong kundi ang mamasyal at namnamin ang mainit na sandali. Nang bumalik sila ng Maynila ay sinabi sa kanya ni Andre na sa bahay na lamang siya dahil ayaw niyang mapagod siya. Tumutol siya dahil may pamilya siyang umaasa sa kanya. Ngunit ayaw talaga ni Andre. Bagkus sinagot na nito ang pagpapaaral sa mga kapatid niya. Binigyan rin nito ng malaking puhunan ang mga magulang niya para makapagpatayo ng maliit na negosyo. Labis-labis ang pasasalamat niya kay Andre dahil sa mga tulong na ginawa nito sa kanyang pamilya. Upang masuklian yon ay ginawa niya ang lahat para maging mabuting asawa kay Andre. Naging masaya ang pagsasama nila sa nakalipas na 2 taon. At masasabi niyang mahal na mahal siya ng asawa. Dahil walang araw na hindi nito pinaparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Ngunit isang araw ay magbabago ang lahat dahil muling magbabalik si Janice para singilin siya sa kasalanang ginawa niya rito. Kakalabas lamang niya ng mall nang marinig niya na may tumatawag sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya ang kaibigang si Janice. Hinintay niya makalapit ito sa kanya at sa gulat niya ay mag-asawang sampal ang natanggap niya mula sa kaibigan. Bakit mo ko sinampal? Nagtataka niyang tanong sa kaibigan. Ang kapal na mukha mong tanungin ako kung bakit kita sinampal? Kulang pa yan sa ginawa mo sa akin, Pamela, sa pagsira mo sa relasyon namin ni Andre. Galit nitong tugon habang dinuduro siya sa muka. Anong ibig mong sabihin? Maang niyang tanong sa kaibigan. Tama na, Pamela. Alam ko na ang totoo, nakagagawa mo ang lahat kaya kami nagkasira ni Andre. Namumutla siyang tumingin kay Janice. Nagulat ka ba ha, Pamela? Ang akala mo siguro hindi ko malalaman ang pinanggagawa mo? Napakawalang hiya mong kaibigan. Tinuring pa naman kitang totoong kapatid. Pero ito ang gagawin mo sa akin nang dahil lamang sa isang lalaki? Napakasakit ng ginawa mo sa akin, Pamela. Nagawa mo ko siraan para lamang mapunta sa'yo si Andre. Congratulations! Nagtagumpay ka dahil asawa mo na siya ngayon. Pero itong tatandaan mo, kukunin ko siya dahil sa akin siya. Banta sa kanya ni Janice. Hindi mo maagaw sa akin si Andre dahil sa akin siya at mahal na mahal niya ako. Ganting sigaw niya sa kaibigan. Yan ang akala mo, Pamela. Baka nakakalimutan mo, una siya naging akin. Kaya alam ko mababawi ko pa siya sa'yo. Napaiyak na lamang siya at yun ang hindi niya mapapayagan ang maagaw sa kanya ang asawa. Gagawin niya ang lahat para hindi mawala sa kanya ang asawa niya. Pagkarating ng bahay ay nagulat pa siya na makitang nasa living room si Andre. Halatang hinihintay talaga siya nito. Nakangiti siya nitong nilapitan. Ngunit sa gulat niya ay malakas niya itong sinampal na halos sikatabingin ang mukha niya. Nagtataka siyang tumingin sa asawa at nagtatanong ang mga mata niya kung bakit siya nito sinampal. Bakit, Andre? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Wika niya habang hawak pa rin ang mukhang sinampal nito. Hindi ko akalain ang babaeng pinakasalan ko pala ay isang masamang tao. Isang babaeng gagawin ng lahat para lamang makuha ang gusto niya kahit pa makasira ng buhay ng ibang tao. Kinasusuklaman kita, Pamela. At nagsisisi ako na pinakasalan pa kita. Ano ba sinasabi mo, Andre? Hindi kita maintindihan. Sa halip na sagutin nito ang tanong niya, ay madilim ang mukha na nilapitan siya nito at saka sinakal. Halos hindi na siya makahinga sa sobrang higpit ng pagkakasakal sa kanya ni Andre. Pagbabayaran mo ang ginawa mong pagsira sa relasyon namin ni Janice. Dahil walang araw na hindi ko gagawing impyerno ang buhay mo sa piling ko. Bulyaw nito, saka siya pinitawan, dahilan para mapaupo siya sa sahig.
Sa sobrang lakas ng pagkakabagsak niya ay halos mamilipit na siya sa sobrang sakit. Tahimik siyang umiyak ng umiyak. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Andre at ni Janice ang ginawa niya noon. Simula nang malaman ni Andre ang ginawa niya ay nagbago na ang pakikitungo nito sa kanya. Kung dati ay sweet ito sa kanya, ngayon ay malamig pa sa yelo. Hindi na rin ito tumatabi sa pagtulog niya dahil lang guest room na ang ginagamit nito. Maging sa pagkain ay hindi na ito sumasabay sa kanya. Kung minsan nga ay maaga itong pumapasok sa opisina at uuwi ng late. May mga pagkakataon na umuwi ito ng lasing na lasing at aawayin siya nito at sisisihin sa kasalanang ginawa niya. Dahil sa pagmamahal niya kay Andre ay tiniis niya ang lahat makasama lamang ito. May pagkakataon din na papasok lamang ito sa kwarto nila para gamitin siya at pagkatapos ay basta na lamang siya nitong iiwan na parang basahan. Bagamat nahihirapan na siya ay tiniis pa rin niya si Andre dahil mahal na mahal niya ito at kasalanan naman niya ang lahat kaya ito nagagalit sa kanya ngayon. Samantala, simula nang malaman niya ang ginawa ni Pamela sa relasyon nila noon ni Janice ay naging matabang na ang pakikitungo niya sa babae. Alam naman nito kung gaano nila kamahal ni Janice ang isa't isa. Pero nagawa pa rin itong sirain ang relasyon nila sa hindi niya malaman dahilan. Aaminin niyang mahal niya si Pamela kaya niya ito pinakasalan dahil nakita niya rito ang hinahanap sa isang babae. Ngunit may tinatago pala itong sikreto na akala siguro nito ay habang buhay nitong maitatago sa kanya. Isang gabi umuwi siya lasing, naabutan niya nakaupo sa sofa si Pamela. Nilapitan siya nito. Akmang hahalikan sana siya sa pisngi nang tabigin niya ito dahilan para sumubsob ang mukha ng babae sa dingding. Dali-dali niya itong nilapitan at hinawakan ang mukha nitong nasaktan. Titig na titig siya sa maamo nitong mukha na hindi makabasag pinggan. Pero ang totoo ay may tinatago itong kademonyohan sa katawan. Isang kaibigan na ahas at walang kwenta. Dahan-dahan niyang inilapit rito ang mukha niya hanggang sa magkadikit yon. Mabilis niyang inangkin ang mga labi nito na siyang kahinaan niya. Oo, kahinaan niya ang mga labi ni Pamela. Dahil simula nang matikman niya ang mga labing yon, ay pinangako niya sa sarili niya na sa kanya lang yon. Mabilis niyang pinagapang ang mga palad sa ilalim ng suot na nightgown ni Pamela. Akin ka lang Pamela, naririnig mo ha? Anas niya rito sa hinihingal na boses. Oo Andre, isa yung sa'yo lang ako. Tugon nito sa kanya. Mabilis niya itong naihiga sa sofa habang abala ang dalawa niyang kamay sa paghuhubad sa suot nitong nightgown. Napalunok pa siya nang masilayan ang kagandahan ng asawa na kahit kailan ay hinding-hindi niya pagsasawa ang sambahin. Nang matapos niyang angkinin ang asawa ay inakyat niya ito sa kanilang kwarto at doon ay muli niya itong inangkin. Hinding-hindi siya magsasawang angkinin ang asawa dahil iba ito sa lahat ng mga babaeng dumaan sa kanya. Kung sa isang putahe ay special ito at walang makakatalo sa lasa nito. Nakatulog ito nakayakap sa kanya. Ni hindi man lamang ito nag-abala magsuot ng damit na hinubad kanina. Hinaplos niya ang mahaba nitong buhok. Kahit anong galit niya kay Pamela ay hindi niya kayang makitang nasasaktan ito dahil kaagad na lumalambot ang puso niya sa babae. Pakiramdam niya ay nawala ang kalasingan niya dahil muli na naman nagiinit ang katawan niya nang mapako ang tingin niya sa mga labi ng babae. Pinaglandas niya ang daliri sa makinis nitong muka, hanggang sa marating niya ang manipis nitong mga labi. Mga labing kinababaliwan niya kay Pamela. Na matikman lamang niya yon ay kaagad na napapawi ang galit niya rito. Masuyo niyang inangkin ang mga labi nitong nakaawang at waring may sariling isip ang mga labi nito dahil nararamdaman niya kaagad ang pagtugon nito sa kanya. Sa bilis ng pangyayari ay nakaibabaw na siya ngayon kay Pamela habang muling sinasamba ang katawan nito. Kinabukasan, na magising si Pamela ay nasa tabi pa rin niya si Andre. Mahimbing itong natutulog habang nakayakap sa kanya. Pinagmasdan niya ang gwapo nitong muka, naalala niya ang mainit na sandali na kanilang pinagsaluhan ng mga nagdaang gabi. Napangiti pa siya nang maalala kung paano siya nito sambahin at ingatan sa tuwing inaangkin siya nito. Hiling niya sa Panginoon na sana mapatawad siya nito, na sana bumalik na sila sa dati, dahil hindi niya kaya na nakikita itong galit sa kanya. I love you. Mahal na mahal kita, Andre. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ako. Nang sa ganon, bumalik na tayo sa dating masayang pagsasama. Samantala, sinadya ni Janice na magtrabahong muli sa hotel na pag-aari ni Andre para makasama ulit ang lalaking minamahal. Nagulat pa ito na makita siya roon at iiwasan sana siya ng lalaki, ngunit mabilis niya itong nilapitan.
Andre, teka lang. Bakit ka nagmamadali? Iniiwasan mo ba ako? No, walang dahilan para iwasan kita, Janice. Masaya ako na makatrabaho ka ulit dito sa hotel. Ako din, Andre. Masaya ako na makatrabaho at makasama ka dito. Sobra kitang na-miss. Walang araw na hindi kita naiisip. Walang araw na hindi ako nangungulila sa'yo. Nang sumakay ng elevator si Andre ay sumakay din siya. Bakit, Andre? Hindi ka ba masaya na makita ulit ako? Masaya naman ako, Janice. Tipid nitong sagot na kinataas ng kilay niya. Masaya? Parang hindi naman. Bakit? Dahil ba kay Pamela? Baka nakakalimutan mo siya ang sumira sa relasyon natin. Kaya tayo nagkasira. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo masisira at hindi sana tayo magkakalayo. Ako sana ang asawa mo ngayon at hindi siya. Hindi ko yun nakakalimutan, Janice. Pero mahabang panahon na ang lumipas at sa mahabang panahon na yon ay marami nang nangyari. Bakit? Mahal mo na ba siya? Hinintay niyang sagutin siya ni Andre, ngunit malalim na buntong hininga lamang ang pinakawalan nito. Tinawid niya ang maliit nilang pagitan ni Andre at lakas loob niya itong hinawakan. Oo, Andre, mahabang panahon na ang lumipas. Pero hanggang ngayon ay mahal pa rin kita. Ikaw ang dahilan kaya hanggang ngayon ay single pa rin ako. Ikaw ang dahilan kaya ako nagbalik dito sa hotel. Dahil gusto ulit kita makasama. Gusto ko maramdamang muli ang mga halik at yakap mo sa akin. Wala siyang sinayang na sandali. Siya na mismo ang kusang humalik kay Andre. Ngunit sa paghalik niyang yon ay bumukas bigla ang elevator at mula roon ay iluwa si Pamela. Nalalaki ang mga mata nitong nakatingin sa kanilang dalawa ni Andre. Taas kilay niya itong hinarap na may ngiti ng uuyam. Anong pakiramdam, Pamela, na makita ang asawa at best friend mo na naghahalikan dito sa loob ng elevator? Sa halip na sagutin siya nito ay patakbo itong umalis. Naiwan siyang may ngiting tagumpay. Muli niyang hinarap si Andre at hahalikan sana ulit niya ito ngunit mabilis siya nitong tinulak. Bakit? Inis niyang tanong kay Andre. Hindi ko nagustuhan ang ginawa mong paghalik sa akin, Janice. Kung gusto mo magtrabaho dito sa hotel, ay huwag mo na ulit-uulitin yon. Dahil kung hindi, mapipilitan akong tanggalin ka dito. Naiwan siya sa loob ng elevator na nagpupuyo sa sobrang galit. Kasalanan mo to, Pamela, kung bakit iba na ang pakikitungo sa akin ngayon ni Andre. Humanda ka, gagantihan kita. At sisiguraduhin ko maagaw ko sa iyo si Andre dahil sa akin siya. Hindi makapaniwala si Pamela sa nasaksihan sa loob ng elevator. May kahalikan ng asawa niya at walang iba kundi si Janice. Masakit para sa kanya na makitang may kahalikang iba ang asawa niya. Kaya niyang tiisin ang malamig na pakikitungo sa kanya ni Andre. Ang hindi niya kaya ay ang makita ito na may kasamang ibang babae. Dahil sa nangyari ay napag-isip-isip niya na panahon na para sumaya si Andre sa piling ng babaeng totoo niyang minamahal. Sinamantala niya ang pagkakataon habang nasa opisina pa si Andre. Dali-dali niyang inimpake ang mga gamit niya. Ayaw niya na maging selfish. Panahon na para ibalik niya si Andre kay Janice dahil ang dalawa naman talaga ang tunay na nagmamahalan. Magpaparaya na siya. Panahon na para itama niya ang pagkakamaling nagawa. Gusto niyang makitang sumaya si Andre at tanging si Janice lamang ang makakapagpasaya sa asawa niya. Malungkot niyang nilisan ang bahay nila ni Andre na naging saksi ng masaya nilang pagmamahalan. Paalam, Andre, mahal na mahal kita. Sana sa pag-alis ko'y maging masaya ka na. Sana mapatawad mo ako sa kasalanang nagawa ko. Nagawa ko lamang yon dahil sa labis na pagmamahal ko sa iyo. Paalam, mahal ko. Kinagabihan, nagtaka pa si Andre nang pag-uwi niya ng bahay ay madilim. Samantalang ayaw na ayaw ni Pamela ng madilim dahil takot ito. Nagmamadali siyang pumasok sa kabahayan at kaagad na hinanap ang asawa. Ngunit naikot niya na ang buong kabahayan ay wala ito doon. Kinakabahan siyang naupo sa upuan habang hindi mapakali. Tumayo siya at umakyat ng kanilang kwarto. Tinignan niya ang damitan nila, halos manghina siya nang makitang wala na roon ang mga damit ng asawa. Napasalampak na lamang siya sa semento nang mapagtantong iniwan na siya ni Pamela dahil sa nakita nitong tagpo kanina sa elevator. Sinisisi niya si Janice dahil kung hindi siya nito hinalikan ay hindi sana aalis ang asawa niya. Tinawagan niya ang cellphone ng asawa, ngunit ring lamang ito ng ring. Inis niyang ibinato ang cellphone niya. Hindi mo ako pwedeng iwan, Pamela. Hindi, mababaliw ako kapag nawala ka sa akin. Mababaliw ako. Kahit gabing-gabi na ay hinanap pa rin niya ang asawa, ngunit bigo siyang makita ito. Laylay ang balikat na umuwi siya ng bahay. Upang makalimutan ng sakit na nadarama, ay nagpakalunod na lamang siya sa alak. Kinabukasan, hindi siya pumasok ng hotel para hanapin ng asawa.
Ngunit hindi talaga niya ito makita. Wala rin ito sa bahay ng mga magulang nito na labis niyang pinag-alala. Muli niyang tinawagan ng cellphone nito ngunit nakapatay na yon. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan ngunit hindi niya talaga makita ang asawa. Kumuha na siya ng private investigator para mapabilis ang paghahanap sa asawa. Isang araw, habang abala siya sa pagtatrabaho ay bigla na lamang pumasok sa opisina niya si Janice. Madilim ang mukha niyang hinarap ito. Ngunit hindi man lamang ito naalarma sa ekspresyon ng mukha niya. Sino nagbigay pahintulot sa'yo na pwede kang pumasok dito? Singhal niya sa dalaga. Ikaw nagbigay permiso sa akin. Nakakalimutan mo na ba? Nung tayo pa, madalas ako nandito? Noon yon, nung tayo pa. Iba na ngayon dahil may asawa na ako. Umalis ka na. Pagtataboy niya sa dalaga, sa halip na sundin siya nito, ay umikot siya sa swivel chair niya at minasahe ang balikat niya. Hindi mo ba namimiss ang ginagawa kong pagmamasahe sa'yo noon? At pagkatapos ay ako naman ang... Shut up! Wala akong panahon na alalahanin ng mga bagay na tapos na. Lumabas ka na, Janice, dahil busy ako at marami akong iniisip. Huwag ka nang dumagdag pa sa problema ko. Hindi problema ang dala ko sa'yo, Andre. Nandito ako dahil alam kong kailangan mo ako. Mahal pa rin kita, Andre. Nakahanda kong pasayahin ka at ibigay ang mga pangangailangan mo bilang isang lalaki. Alam kong mahal mo pa rin ako at ngayon na nandito na ako, pwede na nating ituloy yung naputol nating pagmamahalan noon. Ginagap ng dalagang isa niyang kamay at dinala yon sa dibdib nito at pagkatapos ay pinaglandas sa mga labi nito. Hindi mo ba namimiss ang mga labing to? Hindi mo ba namimiss ang mga mainit na sandali na pinagsasaluhan natin noon? Dahil ako, namimiss ko na yon. Gusto kong maramdaman ulit ang mga haplos at yakap mo sa katawan ko. Natigilan siya sa mga tinura ni Janice. Napatingin siya sa mukha nito. Namimiss na kita, Andre. Inahanap-hanap ko ang init ng katawan mo. At alam kong ganun ka rin. Ngunit pinipigilan mo lamang ang sarili mo dahil kay Pamela. Iniwan ka na niya. Ako, nandito pa. Nakahanda akong pagsilbihan ka at ibigay ang mga pangangailangan mo na higit pa sa naibigay niya sa'yo. I'm sorry, Janice. Ngunit hindi pwede. Dahil may asawa na ako, ayoko lokohin si Pamela dahil masasaktan siya. Tayo ang totoo nagmamahalan, inagaw ka lang niya sa akin. Kaya walang dahilan para makonsensya ka at isa pa, iniwan ka na niya. Ilang buwan mo na siyang hinahanap ngunit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin siya makita dahil ayaw niyang magpakita sa'yo. Mahahanap ko rin ng asawa ko. Wala akong pakialam kung matagalan man. Ang mahalaga makabalik siya sa akin dahil kailangan ko siya. Kailangan mo siya? Bakit, Andre? Mahal mo na ba si Pamela? Oo, mahal na mahal ko siya. At hindi ako papayag na tuluyan siyang mawala sa akin. You mean, mas mahal mo siya kaysa sa akin? Hindi ako magsisinungaling sa'yo, Janice. Oo, mahal na mahal ko si Pamela kaysa sa'yo. At mamamatay ako kapag hindi ko nahanap ang asawa ko. Dahil doon ay mas tumindi ang galit na nadarama niya para sa dating kaibigan. 5 years later. Kakababa lamang ng eroplanong sinasakyan ni Pamela. 5 taon din siyang nawala sa bansang kanyang pinagmulan. Nang umalis siya sa bahay ni Andre noon ay hindi niya alam kung saan nga ba siya patutungo. Hanggang sa mag-cross ang mga landas nila ni Madam Aurea. Isa itong byuda at kakamatay lamang ang nag-iisa nitong anak na babae. Nakahawig raw niya. Kinupkop at tinulungan siya nito at itinuring na totoong anak. Nang bumalik ito ng Canada ay isinama siya at tinuruan kung paano maging isang businesswoman. Nang matutunan niya ang lahat sa larangan ng negosyo, ay sa kanya nito pinagkatiwala ang mga negosyo nito. At nandito siya ngayon sa Pilipinas para asikasuhin ang itinatayo nilang mall sa Ortigas. Tumuloy siya sa kondo niya sa Taguig. Dahil napagod siya sa mahabang biyahe kaya mabilis lamang siya nakatulog. Kinabukasan, kung kailan siya nagmamadali ay saka naman siya naipit sa matinding traffic na labis niyang kinainis. Ngunit sa pagtingin niya sa kanan ay isang familiar na tao ang nakita niya. Kaagad na bumilis ang tibok ng puso niya na magtama ang kanilang mga mata. Bigla siyang napaso sa klase ng tingin nito sa kanya, kaya isinara niya ang bintana ng kotse. Grabe, 5 taon na pero ang lakas pa rin ng tibok ng puso ko. Sa tuwing nagtatama ang mga mata natin, Andre. Galit ka pa kaya sa akin? Napatawad mo na ba ako? Mga katanungan sa isip niya na tanging si Andre lamang ang makakasagot. Ngunit tumaasa siya na napatawad na siya nito dahil 5 taon na rin naman ang nakalipas. Hindi makapaniwala si Andre na makita si Pamela sa kahabaan ng traffic. 5 taon niya itong hinanap.
ngunit bigo siya na mahanap ito. Ngayon na nakita niya na ang asawa, ay sisingilin niya ito ng mahal sa ginawa nitong pag-iwan sa kanya na mahabang panahon. Kinahapunan, kakarating lamang ni Pamela nang may kumatok bigla sa kanyang pinto. Nagtataka pa siya dahil wala naman siyang inaasahan na bisita. Naglakad siya patungong pintuan para pagbuksan ng kumakatok. Ngunit ganun na lamang ang palalaki ng mga mata niya nang mapagsino ito. Andre? Gulat niyang bigkas sa pangalan ng asawa. Yes, it's me. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Kapag may gusto, maraming paraan. Hindi mo ba ako papapasukin? Niluwagan niya ang pinto para makapasok si Andre. Hindi pa man niya ito pinapaupo ay naupo na ito kaagad. So, dito ka pala nakatira. Nice place. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo sa akin? Nandito ako para maningil ng utang mo sa akin. Diretsahan nitong tugon na kinaawang ng mga labi niya. Utang? Kailan pa ako nagkautang sa'yo? Mataray niyang tugon kay Andre. Noong sinira mong masaya namin relasyon ni Janice. Diyos ko naman, Andre, ang tagal na ng panahon yon, hindi mo pa rin ba nakakalimutan? At saka umalis na nga ako para maging masaya na kayo, kaya bayad na ako sa utang ko sa inyo. Hindi pa, Pamela. Ako lamang ang magsasabi sa'yo kung kailan ka makakabayad ng utang mo sa akin. Fine, anong gusto mo para matapos na to? Nasa ganon ay matahimik na tayong lahat. Magsama ulit tayo bilang mag-asawa sa loob ng 1 buwan. At pagkatapos noon ay bayad ka na sa utang mo sa akin. Ano? Tama ang narinig mo. Sa loob ng 1 buwan ay gagampanin mo ang papel mo sa akin bilang asawa ko. Anong papel ang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Gagawin natin ang normal na ginagawa ng mag-asawa. In short, magtatalik tayo. Napabuga siya bigla ng hangin dahil sa sinabi ni Andre. Hindi man lamang ito nagpreno dahil dire-diretso nitong sinabi na magtatalik sila. Iisipin pa lamang niya na magtatalik sila ni Andre ay may kung ano na siyang nararamdaman. Paano pa kapag ginawa na nila yon? Ano na lamang ang mangyayari sa kanya? Ayoko. Matigas niyang pagtutol sa gusto nito. Wala kang choice, Pamela, kundi ang pumayag. Dahil unang-unay mag-asawa pa rin tayong dalawa. Remember? Kasal tayong dalawa. Pag-iisipan ko muna, pwede? No, hindi mo na kailangang pag-isipan pa. Dahil ngayon din, isasama ka na sa akin. Ano? Ngayon talaga? Yes, my dear wife. Naihilamos na lamang niya ang 2 kamay sa mukha niya dahil sa winikang yun ni Andre. Labag man sa kanyang kalooban ay pumayag na lamang siya. Nang sa ganon ay makalayo na siya sa anino ni Andre. Hinintay siya nito hanggang sa matapos siya mag-impake ng mga gamit niyang dadalhin. Habang nasa biyahe sila ay napansin niyang ibang daan ang tinatahak nila. Hindi papunta sa bahay ni Andre. Saan tayo pupunta? Bakit ibang daan yan? Mamaya malalaman mo rin. Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Saan mo ako dadalhin? Bakit palabas na to ng Maynila? Sa rest house ko. Sa Batangas tayo pupunta. Rest house mo? Batangas? Teka, hindi pwede eh. At bakit hindi? Masyado malayo. At saka may inaasikaso ako dito sa Maynila. Saka na yon, dahil gusto ko sa loob ng 1 buwan, ayoko lang aasikasuhin mo. Maliwanag? Pinandilatan na lamang niya ng mga mata si Andre. Napakatuso nito at talaga nakapagplano ka agad dito sa mga gusto nitong gawin habang kasama siya. Nang makarating sila ng rest house, ay kaagad nitong ibinaba ang mga gamit niya. Napamangha pa siya nang makita ang kabuuan ng bahay nito. Sakto lamang ang laki at kompleto sa mga kagamitan. Niyaya siyang umakyat ni Andre sa taas dahil doon daw ang kwarto nilang 2. Sumunod na lamang siya rito hanggang sa marating nila ang kwarto. Inilapag nito ang mga gamit at hinarap siya. Kung may mga kailangan ka pa, sabihin mo lamang sa akin para mapabili ko kaagad. Wala akong kailangan. Ang gusto ko lang ay matapos na ang lahat ng to. Nang sa ganon matahimik na tayong lahat, lalo na ako. Don't worry, wife. Bago tayo maghiwalay, isusulitin natin ang mga sandali magkasama tayo dito. Nakita niya ang patago nitong pagngisi. Bigla ang paggapang ng kaba sa kanyang dibdib dahil sa sinabing yun ni Andre na para bang may kahulugan. Nagulat pa siya nang tumawa ito ng malakas sabay pisil sa ilong niya. Relax, wife. Wala pa tayong ginagawa, namumula ka agad ang mukha mo. Don't tell me, naisip mo na ang una nating gagawin. Wika nito sabay ngiti na nakakaloko sa kanya. Napakabastos mo.
Inis niyang tinalikuran si Andre at nagtungo sa harap ng bintana para makasagap ng sariwang hangin para maiwasan na rin si Andre. Ang lakas ng tibok ng puso niya mula noon hanggang ngayon sa tuwing malapit siya sa asawa. Si Andre na ang nagluto ng hapunan nila. Tinawag na lamang siya nito para kumain. Namiss niya ang luto nito dahil masarap ito magluto. At kahit simpleng pagkain ay kaya nitong gawing espesyal. Tahimik lamang sila habang kumakain. Ngunit napansin niya na panay nakaw ng tingin nito sa kanya. Bakit panay ang tingin mo sa akin? Ha? Alam mo ba na mas lalo kang gumanda ngayon? Kinilig siya bigla sa sinabi nito. Pakiramdam tuloy niya ay maganda pa siya sa lahat ng magaganda sa buong mundo. Salamat. Nang matapos silang kumain ay siya na ang nagligpit ng pinagkainan nila. Habang si Andre naman ay pumanhik na sa itaas. Samantala, habang abala sa pagligo si Andre ay biglang bumukas ang pinto. At mula roon ay iniluwa si Pamela. Nagulat pa ito na makita siya sabay takip ng mga mata. Sorry, ang akala ko kasi wala ng tao dito dahil hindi naman nakalak ang pinto. It's okay. Dati naman natin ginagawa to, ang magsabay maligo. Di ba? Dati yun, hindi na ngayon. Natawa bigla si Andre sa inakto ni Pamela. Sige na, tapusin mo na ang pagligo mo. Lalabas na sana ito ng banyo nang mabilis niya itong hapitin sa bewang dahilan para magkadikit ang mga katawan nila. Ano ba, Andre? Bitawan mo nga ako? Bulyaw nito, ngunit sa halip na sundin ay itinapat niya ito sa shower. Napatili pa ito sa sobrang lamig ng tubig. Hindi mo ba namimiss ang ganito, ha, Pamela? Hindi, pwede ba bitawan mo na ako? Maktol nito. Ayoko, dito ka lang. Ipapaalala ko sa iyo mga ginagawa natin noon. Sa bilis ng pangyayari ay namalayan na lamang ni Pamela na sakop na ni Andre ang mga labi niya. Oo, aaminin niya na namiss niya ng sobra ang mga halik nito. Ngunit hindi nito pwedeng ipahalata dahil baka kung ano pa ang isipin nito. Bagamat tutol ang isip niya sa ginagawa sa kanya ni Andre, ay iba naman ang sinasabi ng katawan niya. Na ngayon ay unti-unti nang nabubuhay ang init tulot ng gawa ni Andre. Namiss kita, Pamela. Mahina nitong bulong ng pakawalan ng mga labi niya. Gustuhin man niyang tugunin ito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ano bang ginagawa mo, Andre? Gusto ko lang iparamdam sa iyo kung gaano kita na-miss. Kung gaano ako nangulila sa iyo ng ilang taon. Andre, wala na nga nagawa pa si Pamela kundi ang magpaubaya na lamang sa kapusokan ni Andre. Ilang ulit siya nitong inangkin bago sila tuluyang nakatulog sa sobrang kapaguran. Kinaumagahan, nagising siyang yakap pa rin siya ni Andre na animoy ayaw nito makatakas siya rito. Sa totoo lang, ay miss na miss niya na ito. Walang araw na hindi nangulila ang kanyang puso rito. Ngunit pinipigilan niya ang sarili dahil alam niyang mahal pa rin ito si Janice at ayaw niya nang maging kontrabida pa sa pagmamahalan ng dalawa. Sapat na ang minsang sinira niya ang masayang relasyon ng mga ito at hindi na yun mauulit pa. Naisip niya na susulitin na lamang niya ang mga oras na kasama niya ngayon si Andre. Dahil kapag natapos na ang isang buwan nilang usapan ay wala nang chance pa para makasama pa niya ang lalaki. Yun nga ang ginawa niya, pinagsilbihan niya si Andre at pinaramdam niya rito kung gaano niya ito kamahal. Naging masaya silang dalawa habang nasa rest house sila. Pakiramdam ni Pamela ay mahal na mahal din siya ng asawa dahil bumalik na ang kaswitan nito sa kanya. Isang gabi, habang nakaupo sila sa buhanginan at nakatanaw sa maliwanag na buwan, ay masaya sila nagkukwentuhan ni Andre. Hanggang sa mabanggit nito ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Hindi ka ba nangangarap na maging isang ina? Nangangarap, syempre. Bakit mo na itanong? Gusto mo na ba magkaroon ng anak? Oo naman, matagal na. Bakit? Ako rin, Pamela. Gusto ko na magkaroon ng anak. Gusto ko na maging daddy. Yung may sasalubong sa akin galing sa trabaho at papawi sa pagod ko. Mahaba nitong tugon na kinalungkot naman niya dahil hindi siya ang makakapagbigay rito ng anak kundi si Janice. Kung ganun, bakit hindi mo sabihin kay Janice? Tiyak ko na yun din ang gusto niya. Hindi si Janice ang gusto kong maging ina ng mga anak ko. Hindi siya? Eh sino? Ikaw, Pamela, dahil ikaw ang asawa ko. Napatingin siya bigla kay Andre. Seryoso ang mukha nito at halatang hindi ito nagbibiro, ngunit ayaw pa rin niyang maniwala. Kung sakali man na mabubuntis siya at dadalhin niya ang anak nila ni Andre, ay labis-labis ang tuwang madarama niya. Ngunit mukhang malabong mangyari yon.
Dahil active naman sila noon ni Andre sa sex, ngunit hindi naman siya nabuntis. Lalo na siguro ngayon na malapit nang matapos ang isang buwan nilang usapan. Nakaramdam siya ng lungkot dahil ilang araw na lamang niya makakasama ang lalaking pinakamamahal niya. At sa oras na matapos ang kanilang usapan ay wala na. Hindi niya na malalapitan ng lalaki dahil babalik na ito kay Janice at baka ipawalang bisa na nito ang kasal nila. Kung pagbibigyan lamang siya ng Panginoon ay gusto niyang makabuo sila ni Andre bago sila maghiwalay. Nang sa ganon ay may maiwan itong magandang alaala sa kanya. Ngunit alam naman niya na malabo mangyari yon dahil kung talagang mabubuntis siya, sana ay noon pa. Napaigtad pa siya nang kabigin siya ni Andre at ihiga sa buhanginan. Habang nag-uumpisa na maglumikot ang isa nitong palad. Andre, wag dito, baka may makakita sa atin. Saway niya rito, ngunit hindi siya nito pinansin, bagkus tinuloy lamang ang ginagawa. Katulad ng mga nakaraan ay wala siya nagawa kundi ang magpatianod na lamang sa gusto ng lalaki. Total, ilang araw na lamang ang pagsasamahan nila, kaya lubos-lubusin niya na ang pagkakataon na makasama ito. Mabilis na lumipas sa mga araw at ito na ang araw ng pinakamalungkot para kay Pamela. Dahil tapos na ang isang buwan nilang usapan. Malungkot niyang inimpake ang mga gamit at pinasadahan ng tingin ang kwarto na naging saksi sa pagsasama nila doon ni Andre. Nang matapos siyang mag-impake, sakto naman na nagising si Andre. Hey, bakit ang aga mong gumising? Oo dahil nag-iimpake na ako ng mga gamit ko. Bakit? Saan ka pupunta? Tapos na ang isang buwan nating usapan. Panahon na para bumalik tayo ng Maynila at harapin ang bagong buhay. Bagong buhay? Na ano? Na hindi tayo magkasama? Yung ba ha, Pamela? Oo, Andre. Taka nga muna, di ba ikaw nagsabi noon? Bakit parang nakalimutan mo ata? Hindi ko nakalimutan yon dahil ang totoo niyan ay nagbago ng isip ko. Sandali, anong ibig mo sabihin? Kinakabahan niyang tanong kay Andre. Simula ngayon, dito na tayo maninirahan, malayo sa mga tao at malayo sa gulo. Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Hindi yung patumpik-tumpik ka pa. Inis niyang sagot rito. Wala nang usapan natin na isang buwan dahil simula ngayong araw ay mamumuhay na ulit tayo gaya ng dati bilang mag-asawa. Kalimutan na natin ang nakaraan, Pamela. Kung may naging kasalanan ka man sa akin, ay matagal na kitang pinatawad. Ibinaon ko na yun sa limot dahil na naigang pagmamahal ko sa'yo. Napanganga siya sa narinig mula sa mga labi ni Andre. Pagmamahal mo sa akin? Ibig sabihin mahal mo ako? Sa tingin mo ba, hihintayin at hahanapin kita ng 5 taon kung hindi kita mahal? Oo, aaminin ko. Nagalit ako sa'yo nang malaman ko ang ginawa mo sa relasyon namin ni Janice. Pero saglit lang yon. Dahil na naigang pagmamahal ko sa'yo. Nakakahiyamang aminin, pero baliw na baliw ako sa'yo, Pamela. Ikaw lang ang nag-iisang babae na nagpabaliw sa akin. At hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. Kung kinakailangan na ilayo kita sa mga tao, gagawin ko, masolo at makasama lang kita. Hindi niya alam kung ano ang unang mararamdaman. Kung maiiyak ba siya sa pinagtapat nito o kikiligin dahil hindi niya inaasahan na sasabihin nito sa kanya ni Andre. Buong akala niya ay galit ito sa kanya. Yun pala ay hindi dahil mahal na mahal siya nito. Ano, wala ka sasabihin? Tititigan mo na lang ba ako? Untag nito sa kanya nang manahimik siya. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Unang-una ay ang paghingi ko ng tawad sa'yo. Nagawa ko lamang yun dahil sa labis ng pagmamahal ko. Ikaw ang unang lalaki na minahal ko. Kaya pinaglaban ko lamang ang nararamdaman ko sa'yo. Yun nga lang ay sa maling paraan. Pero matagal ko nang pinagsisihan ang ginawa kong yun. Kaya nga lumayo ako sa'yo para maging masaya ka na kay Janice. Ang akala ko nga, sa pagbabalik ko dito ay wala nang pag-asa na maging tayo pa. Dahil pag-aari ka na ng iba. Pero mali pala ako. Etong tatandaan mo, Pamela. Ikaw lang ang nag-iisang nagmamay-ari sa akin. Halos mabaliw ako nang umalis ka kung saan-saan kita hinanap. Ngunit pigo akong makita ka. May mga pagkakataon na gusto ko na sumuko. Ngunit sa tuwing tinititigan ko ang mga larawan natin, ayun ang nagpapalakas ng loob ko. Na hindi ko kailangan sumuko. Dahil babalik ka pa at magsasama pa tayo bilang isang pamilya kasama ng mga anak natin. Hindi na nga napigilan pa ni Pamela ang mapaiyak sa harapan ng asawa dahil sa sobrang tuwa na nadarama. Hindi niya akalain na gano'n siya nito kamahal. Kung alam lamang niya, edi sana ay hindi na siya umalis. Wala sana mga panahon ang nasayang para sa kanilang dalawa. Mahal na mahal din kita, Andre. Sorry kung iniwan kita. Pangako, babawi ako sa'yo sa mga panahon na hindi tayo magkasama. Dapat lang.
Malaki ng utang mo sa akin. Natatawa na lamang siya sa tinuran nito. Simula na magkaaminan sila ng feelings, ay naging masaya ulit ang pagsasama nila bilang mag-asawa. Ramdam na ramdam niya kung gaano siya kamahal ng asawa. Gustuhin man nila magtagal pa sa rest house ay hindi pwede dahil may mga trabaho silang dapat ayusin. Isang hapon, pasakay na sana sa kotse si Pamela na makita niyang palapit sa kanya si Janice at nakangiti ito sa kanya. Niyaya siya nito magkape na kaagad naman niyang pinaunlakan. Kamusta ka na, Janice? Okay lang ako, Pamela. Eto, buntis na sa panganay naming anak. At gusto ko ikaw ang ninang nito, tulad ng mga pinangako natin nun sa isa't isa. Talaga, Janice? Gusto mo pa rin ako maging ninang ng anak mo? Kahit na malaking kasalanan ko sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong niya sa dating kaibigan. Wala na yun sa akin. Matagal na kitang napatawad, Pamela. Nakakatuwa nga kasi nang dahil sa mga nangyari ay nahanap ko ang tamang lalaki para sa akin. Salamat, Janice. Napakabuti mong kaibigan. Ako lang talaga itong siraulo dahil sinira ko ang friendship natin na dahil lamang sa isang lalaki. Naintindihan kita, Pamela. Siguro kung nagkapalit tayo ng sitwasyon, baka yun din ang gagawin ko. Ibahin na natin ang usapan. Baka maiyak pa tayo, bawal pa naman ako ma-stress. Salamat talaga. Pangako ko sa'yo, babawi ako sa'yo at sa inaanak ko. Kahit hindi na. Sapat na sa akin na magkitang masaya ka at mahal na mahal ni Andre. Alam mo ba, sobra-sobra ang pagmamahal niya sa'yo. Saksi ako ng mga panahon na halos mabaliw na yun sa kakahanap sa'yo. Grabe ka, Pam. Ganun palang epekto mo sa isang Andre Montefalco. Natawa na lamang siya sa sinabi ng kaibigan. Dahil kahit siya man ay nagulat rin sa naging resulta. Sandali, may iba ako. Sino maswerte lalaki na pangasawa mo? Naku, walang iba kundi si Eric. Alam ba na walang ibang ginawa yon kundi ang bantayan ako kahit pinagtatabuyan ko na? Hanggang isang araw, nagising na lamang ako na mahal ko na pala ulit siya. Masaya siya para sa kaibigan. At least may magandang naidulot ang ginawa niyang kalokohan noon. Muli nga nanumbalik ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Janice. Kinalimutan na nila ang masalimuot na chapter na nangyari sa kanilang buhay. Ngayon, nagsisimula sila sa panibagong yugto na tiyak na mas lalong pinatibay at hindi na masisira ni man. Isang umaga, nagising na lamang siyang masama ang pakiramdam na labis na pinag-alala ni Andre. Gusto mo ba nadalhin na kita sa hospital? Hindi na, kailangan itutulog ko lamang to. Pero baka kung ano na yan para maagapan at isa pa nag-aalala ako sa'yo. Ang OA mo naman, wala to. Okay? Kaya hindi mo kailangan mag-alala. Mamaya pagising ko, tiyak na wala na to. Kaya relax ka lang, okay? Okay, pero hindi ako papasok. Dito lang ako, babantayin kita. Mahirap na. Kinikilig siyang hinalikan sa mga labi ang asawa dahil mahal na mahal siya nito. Ang sweet mo talaga, asawa ko. Thank you sa pag-aalala sa akin. Pero wala to, kaya sige na, pumasok ka na sa trabaho. Mas kailangan ka nila doon. Hindi, mas kailangan mo ako dito. Kaya dito lang ako sa tabi mo. Huwag matigas ang ulo, okay? Yes, sir. Sabay saludo sa asawa. Nang masiguro ni Andre na tulog na si Pamela, ay bumaba siya para ipagluto ito ng pagkain. Gustong-gusto niyang pinagsisilbihan ang kanyang asawa. Nakikita kasi niya ang tuwa sa mga mata nito. At hinding-hindi siya magsasawa na pagsilbihan ang asawa niya. Bumalik nga siya sa kwarto para gisingin sana ang asawa. Ngunit mukhang nasa kasarapan pa rin ito ng tulog. Tumabi na lamang siya kay Pamela habang pinagmamasdan ang maganda nitong mukha. Nagulat pa siya nang nakawan siya nito ng halik sa mga labi. Siguro kaya nakatingin ka sa mukha ko dahil pinagnanasahan mo ko, no? Biro nito na kinatawa niya. Bakit? Masama ba na pagnasahan ko ang pinakamaganda kong asawa? Yung totoo, nung una ba natin pagkikita wala ka ba naramdaman para sa akin? Anong klaseng naramdaman? Naramdaman, yung tinatawag nilang spark sa unang pagkikita pa lang. Gusto mong malaman ng totoo? Oo sana, kung pwede. To be honest, ikaw talagang una kong nagustuhan bago nabaling kay Janice. Kaya lang sa tuwing tinitignan kita, ay seryoso ka, tapos hindi ka man lang umingiti sa akin. Yumin sa una pa lang ay gusto mo na ako? Paglilinaw niya sa asawa. Oo, Pamela. Ang totoo niyan, ikaw talagang tinitignan at nginingitian ko. Tapos itong si Janice naman ay panay ngiti sa akin. Naisip ko noon na baka hindi mo ako type, kaya ganon. Kaya binaling ko na lamang kay Janice ang pagtingin ko. Nagtagumpay naman ako dahil mabait si Janice at napakalambing. Kaya kaagad ko siya natutunang mahalin.
All this time pala, ako talaga ang gusto mo? Bakit hindi mo sa akin sinabi? E di sana hindi na tayo humantong pa sa ganitong sitwasyon. Nasabi na lamang niya na may kasamang panghihinayang. Dahil sa nasira nilang friendship ni Janice. Siguro natakot ako mabasted mo ako. Kaya ganun. Pero ngayon ko lang napagtanto na kung kayo talaga ang para sa isa't isa, ay ang tadhana na mismo ang gagawa ng paraan para maging kayo. Marahil nga, Andre, dahil yun ang nangyari sa atin. Malungkot nga lang kasi kailangan ko pang sirain ang friendship namin ni Janice bago ko maging akin. Pero okay na din dahil maayos na ang lahat at may natutunan tayo sa mga nangyari sa atin. Dahil sa pagtatapat sa kanya ni Andre ay mas lalo niya itong minahal. Makalipas ang isang linggo ay napilitan na nga siya magpa-check up dahil napapadalas na ang pagsama ng pakiramdam niya at may kasama pang pagkahilo. Halos hindi sila makapaniwala ni Andre nang malaman ang tunay na dahilan sa pagsama ng pakiramdam nito. Dahil pala yon sa pagdadalang tao niya. Oo, buntis siya sa first baby nila ni Andre. Halos magtatalon ito sa sobrang tuwa dahil sa wakas ay nakabuo rin silang mag-asawa. Simula nga nang malaman nilang buntis siya ay todo alaga siya nito na labis na nagpapataba sa puso niya. Mahal, buntis lang ako, hindi ako baldado. Biro niya sa asawa dahil ayaw siya nitong pakilusin kahit na 2 buwan pa lamang naman ang kanyang tiyan. Alam ko pero gusto kitang alagaan, kayo ng baby natin. Sabay pisil nito sa ilong niya. Natatawa na lamang siyang hinalikan ito sa pisngi. Napakaswerte niya kay Andre dahil bukod sa mahal na mahal siya nito ay alagang-alaga pa. Mabilis na lumipas ang 7 buwan, normal niyang isinilang ang kanilang kambal na anak na sina Dylan at Tyrone. Kamukhang kamukha ni Andre ang kambal. Walang duda kung gaano niya kamahal ang ama ng kambal. Magkatulong nilang inalagaan ng kambal at wala siyang mahihiling pa dahil buo na sila bilang isang pamilya. Isang umaga, paggising niya ay ang gwapong mukha ni Andre ang una niyang nabungaran. Mula sa bulsa ay may kinuha ito at iniabot sa kanya ang isang maliit na box. Ano to? Buksan mo. Nalalaki pa ang mga mata niya nang tumambad sa kanya ang isang diamond ring. Para saan to? Gusto kitang pakasalan ulit, Pamela. At gusto ko, sa rest house natin sa Batangas yun gaganapin. Napaiyak na lamang siya sa sobrang tuwa. Hindi niya inaasahan na pakakasalan ulit siya ni Andre. Oo, mahal. Pakakasalan kita. Kahit sa lupalo pa ng mundo. I love you. Naiiyak niyang tugon sa asawa. Mahal na mahal kita, Pamela. Mabilis siya nitong siniil ng halik sa mga labi. Ang simpleng halik na yon ay nauwi sa mainit na pagniniig. Tuwan-tuwa si Janice nang ibalita niya rito na magpapakasal ulit silang dalawa ni Andre. Masaya ako para sa'yo dahil nahanap mo na lalaki makakasama mo hanggang sa pagtanda mo. Ikaw din, Janice, na kay Eric ang forever mo. Na siyang tunay. Anyway, kailan ba tong second wedding nyo? Para naman makapaghanda ako ng bonggang-bongga. Sa susunod na linggo na yon, Janice, at matutupad na ang pangarap natin sa isa't isa, na isa sa atin ang maging maid of honor, at ikaw yon. Tama ka, Pamela, at ang akala ko ngay hindi na matutupad. Mabuti na lang at niyaya ka ulit magpakasal ni Papa Andre mo. Kahit ako man ay nagulat rin, kaya sobrang saya ko talaga, Janice, dahil naisipan niya ulit akong pakasalan. Isa lang kasi ang ibig sabihin niyan, sobra-sobra kanyang mahal, kaya ikaw na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Nag-uumapaw ang tuwang nadarama ni Pamela habang kinakasal kay Andre sa pangalawang pagkakataon. Tunay nga napakabait ng Diyos dahil binigyan siya na lalaking mahal na mahal siya na kahit dumaan sa pagsubok ang kanilang relasyon ay nananaig pa rin ang kanilang pagmamahalan. Mahal na mahal kita, Pamela. Ikaw lang ang nag-iisang babae na mamahalin ko at nag-iisang reyna ng ating tahanan. Mamahalin kita minung-minuto, oras-oras, araw-araw at ipagsisigawan ko sa buong mundo na napakaswerte ko dahil ikaw ang aking asawa. Mas mahal na mahal kita, Andre. Lahat kaya kong gawin para sa'yo. Ipaglalaban kita hanggang sa huling hininga ko dito sa mundo. Masuyo siyang hinalikan sa mga labi ni Andre, tanda ng pagmamahal nito sa kanya. Namuhay nga silang pamilya sa Batangas kung saan tahimik at malayo sa mga tao. Isang araw, bumisita sa kanila si Janice kasama ang 2 anak nito. Masaya naglalaro ang mga kambal at ang 2 anak ni Janice sa dalampasigan, habang sila naman ay nagkukwento ng kanya-kanyang ganap sa buhay. Masaya si Pamela dahil bumalik na sa dati ang samahan nila ni Janice. Pakiramdam niya ay bumalik sila sa mga panahon kung saan wala pa si Andre na involved sa kanila.
Masaya siya dahil kahit naligaw man siya noon ng landas, ay naitama pa rin niya ito basta matuto lamang na umamin sa pagkakamali.